So ito yung pinaka-basic na Sa video na to, samahan nyo naman akong kumain ng nagsasarapan, affordable, at authentic na Vietnamese food na halos araw-araw nilang kinakain dito. At syempre, special ang araw na to dahil Vietnamese Reunification Day. Tara, hanap tayo ng mamay merienda ngayon lang available dito sa food street. So, ano pang iniintay nyo? Let's go! Yeah! yung broth kasi nilagyan ng... Alam niyo ba, tuwing Abril 30, ipinagdiriwang sa Vietnam ang Reunification Day o Araw ng Muling Pagkakaisa. Sa araw na ito, noong 1975, natapos ang digmaang Vietnam at muling nagkaisa ang Hilaga at Timog Vietnam bilang iisang bansa. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakamahalagang pambansang pagdiriwang sa Vietnam na ginugunita sa pamamagitan ng mga parada, seremonya at iba't ibang makabayang selebrasyon. Happy Reunification Day, Vietnam! So, samahan niyo ako sa food trip na to. Yeah! Magandang umaga mga chong at another day, another lunch time. So kakain tayo ngayon dito sa paborito naming convenience store na may kainan. Papakita ko sa inyo yung the most basic Vietnamese food guide. So ito yung pinaka-basic na pagkain sa kanila na almost everyday nilang kinakain. So andito tayo ngayon sa Tung Tao store para kumain ng napakasarap na bun at saka banh mi. Walang kamatayang banh mi. Siyempre kitang-kita nyo naman maraming gulay. So, sige guys, kain tayo. So, ang una natin babanatan is yung bun. So, kita nyo naman guys kung paano niya ginawa yung bun. Kung gaano ka-precise. Ang dami na order dito guys. Ang sarap kasi ng luto nila. So, siyempre, simulan natin yung sabaw. Nang walang kahit ano. Lagi naman yung sabaw una, di ba? Let's try it. Cheers guys. Ang sarap guys. Alam mo yung lasang-lasa yung pork, yung mga spices na ginamit. Kumbaga, dito kasi sa Vietnam, yung mga broth nila, naka-focus siya dun sa flavor profile ng meat. So, kung pork broth, malalasahan mo talaga na lasa siyang pork. Tsaka hindi siya lasang artificial guys. Sobrang clean ng taste. Kaya pag tinignan nyo yung sabaw nila, super clear, di ba? Kasi yung broth niya talaga is from the pork fat. Kasi malalaman mo kung hindi siya from pork fat or kung ginamitan ng kung ano-anong klaseng pampasarap pag medyo manilaw-nilaw. Pero dito makikita mo guys, talagang clear na clear yung broth nila. Sobrang sarap. Siyempre try naman natin yung bun guys. Kain tayo. Cheers guys. Taste nung bun ay sobrang clean. Talaga masasabi mo yung pagkain nila is healthy, na walang kahit ano nilagay na foreign. Talagang pure flavor, pure goodness. Siyempre, lagyan natin ng gulay, guys. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, hindi tayo natatapos kumain na hindi natin nilalagyan ng kahit kung ano-ano yung sabaw natin. Siyempre, lalagyan natin ng konting timpla. Chili, wow. Marami siyang spices na nilagay. Tapos, para siyang may niyad-yad na greens. Lagyan natin ng toyo. Makikita nyo, guys, nagiba na yung kulay ng broth kasi nilagyan na natin ng konting kung ano-anong pampalasa. Sabaw. Cheers, guys. Sarap guys. Parang ang hirap hindi kumain ng healthy dito sa Vietnam. Kasi nga yung mga food nila, kita nyo naman itong bun. Puro gulay, toge, may greens, may... Kumbaga kompleto. Kompleto sa lahat ng kailangan ng katawan mo. Siyempre, hindi naman papawala yung banh mi natin. Alam ko, alam nyo na sikat na sikat ang Vietnam dahil sa banh mi. Cheers guys. Banh mi, the crunch test. Alam mo yung lahat ng palaman niya is homemade. Ang patay nila homemade, hindi binili sa tindahan, ginawa talaga dito sa tindahan. Ang sarap guys, may itlog, may greens, may Vietnamese ham, mayroong pork. Nakita nyo naman, ginrill kanina dun sa magandang napakalupit na grill. Napakasarap niya guys. Super solid talaga, highly recommended. Pala guys, kung magtataka kayo, sa province kasi magkaiba yung bun cha sa bun cha sa Hanoi. So, ang pinakasikat is yung bun cha sa Hanoi. Yung bun cha sa Hanoi kasi magkahiwalay yung sauce, magkahiwalay yung bun tsaka yung sauce. Ngayon, pag nagpunta kayo sa provinces like here, yung bun cha is yung bun na may cha. So, bun na may kasamang pork na may sabaw. So, ganun yun. Siguro may try pa tayo isang food trip para solid ang natin. Food trip natin today. So, siguro ito na yung last na food trip ko na gagawin ngayong araw. So, samahan niyo ako guys.
Ginagawa yung masasarap na corn butter, prito, corn pancake. Ayan. Hi guys, magandang umaga ulit. Ako ulit. So ito na yung ating final food trip for today. So nakita nyo naman kanina, pinakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung buying bongo? Hindi ko alam i-pronounce. Pero basically, it's a corn pancake na special nila ngayon, Reunification Day, dahil hindi ko alam, parang araw ng mga mais kayo. Kita nyo naman kanina yung dinaanan natin, ang daming mais na nakakumpol. Parang ino-honor nila yung mais today. Siguro it's a sign of prosperity ng mga crops, yung mais. Kasi 'di ba, sa Farm Bill pag mais yung usapan, crops talaga. So titikman natin yung the oily goodness. So ito, medyo ma-oily siya pero cheers guys. First bite. Maruya siya na gawa sa mais. Ayun. Ano, sarap siya guys ha. Tapos alam mo kung anong gusto ko sa mga sweet delicacies ng mga Vietnamese. Hindi sila masyado matamis. Kumbaga, hindi sobrang tamis katulad sa atin na napakatatamis sa mga ganitong klase pagkain. Although medyo ma-oily siya, you can get away with it kasi hindi siya masyado ma-sugar. The soft texture of the fried dough. Tapos yung fibrous bite ng mais. It works guys, ang sarap. Maraming salamat guys. Ayan, ako nga pala ulit si Adventure Bok. At nagpapasalamat ako na nanood kayo ng video na to. Huwag kayong mahiya mag-subscribe, mag-like, mag-share. At i-click nyo yung notification bell. At naniniwala ako sa kasabihang, basta mabango, kainin mo. So ayun po, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. 約束だよいつか